Ang Golden State Warriors mga kabasketball ay fell apart offensively na nagkaroon ng 8-minute field goal drought patungo sa 103-102 na pagkatalo sa Los Angeles Clippers sa Intuit Dome. Si Kawhi Leonard mga kabasketball ay may team high na 24 na puntos at si Kobe Sanders ay may career high na 20. Si Stephen Curry mga kabasketball ay nagkaroon ng rough shooting night, umiscore ng 27 puntos sa 9 of 23 shooting bago na foul out mga kabasketball with under a minute to go. Hindi nakuha ni Jimmy Butler ang isang potential game-winning jumper sa final moments. Na-foul si Jimmy Butler mga kabasketball sa ikatlong quarter at nag-challenge ang Clippers. Ang replay ay nagpakita na siya ay contacted on the arm, ngunit ang replay center ay tila hindi tumingin sa bahaging iyon ng replay, sa halip ay nag-focus sa kung ito ay isang blockang foul. Pagkatapos sa fourth quarter, na-foul si Stephen Curry sa isang drive, at shot a wild floater, hoping to get an and one. As the ball went through the hoop, tumawag ang ref ng foul. Wala pa akong nakitang ref na tumawag ng foul so late that takes away ng isang shot na talagang pumasok. Ilang sandali pa mga kabasketball, ang layup attempt ni Gary Payton II ay tumama sa glass bago ito na-block ni John Collins. Alam ng lahat sa arena na ito ay goaltending maliban sa tatlong ref. Agad na nakakuha si Kerr ng 2 technicals at isang ejection for arguing the call. Iyon ay isang 5-point swing, ang Clippers mga kabasketball ay gumawa ng 3 free throws on their next possession. Si Curry ay walang free throws sa first half, at malinaw na na-foul ng ilang beses, ngunit hindi iyon ang gusto kong pagtuunan ng pansin. Ito ay ang Butler missed replay review call mga kabasketball, at ang Payton layup that can't happen. Sa kabilang balita, ang Los Angeles Lakers mga kabasketball have seen a whole lot of players miss time dahil sa injury ngayong season, at 2 sa kanilang mga starter mga kabasketball ang kasalukuyang nasa sideline. Ang laro mga kabasketball laban sa Memphis Grizzlies ay ang ikatlong sunod na pagkakataon kung saan wala silang dalawa na sina Austin Reeves at Rui Hachimura, at inihayag ni head coach JJ Redick ang kanilang status para sa paparating na road trip sa kanyang pregame press conference. Makakalaban ng Lakers mga kabasketball ang New Orleans Pelicans at ang San Antonio Spurs sa January 7 at 8 respectively. Inaasahan ang absence ni Reeves mga kabasketball ngunit hindi ang kay Hachimura. Ang huling naglaro si Hachimura para sa Lakers mga kabasketball sa panalo laban sa Sacramento Kings noong December 8, 2025. Nang sumunod na araw, ibinunyag ni Redick na hindi siya nag-practice as he was banged up. Hindi ito itinuring na isang seryosong issue, ngunit si Hachimura mga kabasketball na may average na 12.7 puntos, 3.8 rebounds, 0.9 assists, 0.6 steals, at 0.2 blocks bawat laro noong 2025 hanggang 2026, ay ruled out para sa laban ng Lakers sa Detroit Pistons, noong Huwebes na may right calf soreness. Sa pangunguna sa larong iyon ng Pistons, inihayag ni Redick mga kabasketball, na ang target ay makabalik si Hachimura ng maaga sa susunod na linggo. Kaya, may pag-asa na maaari niyang laruin ang parehong laro ng road trip na ito, ngunit hindi rin siya magiging available. Si Hachimura mga kabasketball na nakalista bilang out na may right calf strain laban sa Grizzlies, ay maaaring nagsasanay sa South Bay Lakers, ang G-League affiliate, instead. Ang 27 taong gulang ay naglaro ng 25 sa unang 26 na laro ng Lakers ngayong season, ngunit struggling na manatiling fit mula noon. 2 laro ang hindi nalaro ni Hachimura bago ang Pasko dahil sa right groin soreness. Siya ngayon ay nakatakdang out na hindi bababa sa 5 laro na may ganitong calf problem. Habang ang missing time ni Hachimura is a blow mga kabasketball, ang patuloy na absence ni Reeves ay isang mas malaking issue. Ang guard ay missed ng 3 laro noong kalagitnaan ng Desyembre na may mild left calf strain at went down again not long after he came back. Umalis si Reeves sa laro ng Lakers sa araw ng Pasko laban sa Houston Rockets na may calf injury. Makalipas ang isang araw mga kabasketball na diagnose ang 20-year-old na may grade 2 left gastrocnemius strain. It was stated at the time na susuriin muli si Reeves sa loob ng 4 na linggo, so he isn't coming back anytime soon. Siya ay napalampas ng 4 na sunod na laro sa ngayon at, sa kasamaang palad, miss quite a few more. Kapag natapos na ang road trip na ito, ma-miss ni Reeves ang 12 games ngayong season. Ang mga players mga kabasketball have to feature sa hindi bababa sa 65 na laro upang maging eligible para sa mga end-of-season honors, at lahat ng mga signs point to him failing to accomplish that.